po. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon ito at hindi ako po ay makatatayo sa inyo pong harapan. At salamat sa Panginoon sa kanya pong pagbabay at pagsama sa atin sa buong araw nito. Nawa nga, sa ating pong pagpapatuloy, patuloy natin maluwalhati ang Diyos sa ating pagsama sa akin. Kilala niyo po ba siya? Si Andres Tisaya. Si Andres Tisaya, ito po ginanapan ni Dick Vargas sa Gloria Diaz. Mga 80s siguro. At meron sitcom ito, mga nakaraan sa Channel 2 yata, Channel 7. Ginanapan naman ni Cesar Montano. Si Andres Tisaya, tinawag po itong dakila. At kadalasan, ito po yung nagiging biruan ng mga latsindero sa aming paligid. Na pagka isang susot ng kanyang asawa, "Oy, Andres!" "Yes, darling." Ito po si Andres. Nakata sumisigaw at tinatawag itong si Andres ng kanyang asawa. At sinasabi, "Andres, nasaan ka?" "Yes, darling." "Narito ko." "Yes, darling." "Naglaba ka na ba?" "Yes, darling." "Nagluto ka na ba?" "Yes, darling." "Nagsahin ka na ba?" "Yes, darling." Ang kalagayan nito ni Andres, pagka dumarating na siya sa trabaho, matapos ang lahat ng mga gawain at trabaho niya, at sa kanyang mga pakikipagsalamuhan niya sa kanyang kaibigan, maging doon sa pakipagkwentuhan niya sa kanyang tiyuhin, at tiyuhin niya ron ay si Kachipoy. Si Kachipoy ang tiyuhin niya ron. Lumalabas yung kanyang hinain sa kanyang nararamdaman, sa kanyang nararanasan. Napagamat siya bilang macho at lalaki talaga, gumanap dito si Dick Vargas nga, isang judo karate na champion, sabi niya na yan, kanyang naibubulala siya, kanyang sama ng loob sa kanyang asawa, sa kanyang kaibigan, maging sa kanyang tiyuhin. Ganito po siya, bagamat nagiging masunurin siya, at tawag na sa kanya, dakilang masunurin. Ganito po ang kalagayan ng mga nagsasabing Kristiyano, mga tao ngayon sa ating panahon. Ang nagsasabing nagmamahal sa Diyos, mga taong kumikilala sa Diyos, mga taong naniniwala sa salita ng Diyos. Pero hindi po makita yung tamang pagsunod sa kalooban ng Diyos at pagkilala sa kalooban ng Diyos. Hindi po nila maisagawa. Kung maraming reklamo, ganito po yung karamihan sa atin sa panahon natin ngayon. Lalaban sa utos ng Diyos ang kanilang mga ginagawa, at ito po ngayon ang ating pong pag-aaralan. Ito po yung matatagpuan po sa aklat po ng Mateo 5. Matthew chapter 5. Chapter 5 verse 90. Ganito po ang sabi. "Kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito at magturo ng gayon sa mga tao ay tatawagin pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang sinumang tumupad at ituro, ito'y tatawagin dakila sa kaharian ng langit." Tayo po ay manalangin. Po aming Diyos, kami nagpapasalamat sa hapon ito. Sa iyo pong mga salita, kami po ay makakapagnilay. At sa iyo pong mga salita, kami po ay makatatagpo ng liwanag at makatatagpo ng nawa ng kapayapaan, sapagkat kami sa mga salita ay tunay na buhay na gumagawa at umikilos sa buhay na itong mga. Amahaw po kami sa pagbubulay-bulay na ito. Ilayo po ako sa pagkakamali at matanggap po nawa namin ang katotohanan po at sa iyo pong mga salita na dapat po namin ipamuhay at isagawa. Maraming pong salamat sa ngalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Ito pong ating binasa, ito po ay bahagi ng pangangaral ng Panginoon sa bundok po, sa kanyang pagpapahayag ng kanyang kalooban, pangangaral sa taas ng bundok. Na sa taas na ito, sa bundok na ito, napakaraming tao na nakikinig sa kanya. At marami roon ay ang ilan doon ay mga alagad na nasa kanyang harapan,
At maaari sa karamihan ay naroon din ang mga Pariseo at mga Eskriba, sapagkat nabanggit sa iba pang talata yung mga ugali na nakikita sa mga Pariseo at Eskriba. Maaaring sila po ay naririto sa mga pagkakataon ito. At ang turo ng Panginoon, makikita po natin diyan mula po sa verse 3 hanggang kumusunod, ay pinakita ng Panginoon ang pangungugali at ugali ng mga taong naroon sa kaharian ng langit o sa kaharian ng Diyos na naroon. Tinawag ito ng Panginoon ng mga taong mapapalad. Mapapalad sila na bagamat sila yung mga aba, sapagkat sabi ng Panginoon sa kanilang kaabangan, ang kaharian ng langit ay kanila. Sila ng mga namimighati, katulad po ng ating pong napakinggan ng mga nakaraang pag-aaral, na sila yung namimighati sa kanilang mga nagagawang kasalanan, sapagkat ang Diyos na siya namang nagbibigay sa kanila ng kaaliwan. Mga maamo, mga napuputo, mga mahabagin, malinis ang puso, mapagpayapa, at mga inubusig dahil kay Kristo. Ito po yung tinawag ng Panginoon ng mga taong mapapalad. At sa mga sumunod na versikulo, ang tinawag sa kabirin ng Panginoon, na ang mga taong itong mapapalad na ito, mga tao sa kaharian ng langit, sila rin yung asin at sila rin yung ilaw ng sanlibutan ito. Na ang kanilang mga buhay ay nakaka-apekto sa kanilang paligid, sa kanilang kaibigan, sa kanilang mga mag-anakan, sa kanilang pamumuhay ay nakaka-apekto ang kanilang buhay bilang mga tao sa kaharian. At dito sa paksa ng ating pag-aaralan ay tinuturo din ng Panginoon ang tao sa kaharian, na mga tao sa kaharian, sila yung tao mga masuluri sa kasulatan o sa kautusan. Ang mga tao sa kaharian ay tulad ng Panginoon, tulad na tinuturo ng Panginoon na sila ay mga dapat masunurin sa kautusan ng Diyos. Tulad ng pagiging masunurin ng Panginoon sa kautusan, tulad sa kanyang sinabi, siya ay naparito hindi upang wasakin ang kautusan, hindi upang sundin. Babasa po natin sa verse 17 sa mga naunang talata. Hindi niya po layunin na wasakin yung kautusan ng Diyos o ang salita ng Diyos, kundi upang ito'y sundin at ganapin. At sabi niya pa nga, mawawala yung langit, mawawala ang lupa. Pero kahit ang katundok sa salita o sa utos ng Diyos ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Ito ang ating pong pagbubulayan, ang tungkol po sa pagsunod sa kautusan. Ngunit, ang aking pong layunin ay malaman po natin ang paghahambing ng mali at tama na pagsunod sa kautusan. Ito po ang ating pong layunin. Paano natin makikita ang paghahambing ng mali at tama na pagsunod sa kautusan? So, alamin po natin ang mga bagay na ito sa dalawang kaparaanan. Una po, alamin po natin yung maling pagsunod sa kautusan. Ang sabi po dyan sa ating text na binasa, kaya't sino mang sumuway sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito at magturo ng gayon sa mga tao ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. So, binanggit po ng Panginoon yung pong kautusan. Kautusan po dyan, sa English po yan ay commandments, o yung utos na yan ay commandments. Ito po yung, hindi po ito yung kautusan na pinapractice ng mga Pariseo at Eskriba, ng mga Hudyong ito, na tulad doon sa chapter 15 at sa Mark chapter 7, na yung kanilang pagtulong sa kanilang magulang ay inihahandog na nila sa Diyos. Ito po yung mga kautusan sa mula sa salita ng Diyos na kanilang dinagdagan at ipinapalit ang kanilang mga tradisyon. Hindi po ito yung kautusan na nagiging korban ng kanilang paglilingkod at pagsunod sa utos ng Diyos ay napupunta sa pag-utos ng tao na kanilang ginagawa. Maging doon sa chapter 5 ng verse 21 to 32, tungkol naman doon sa kautusan ng paghihiwalay sa asawa, na pwede silang makipaghiwalay dahil mayroong kautusan. Hindi po ito yung kautusan na sinasabi na sinasabi ng Panginoon na dapat natin sundin, na magbigay ka lang ng kasulatan sa asawa, pwede ka nang makipaghiwalay sapagkat ayon sa original na utos ay hindi gayon.
Kundi, ito po yung sinasabi ng Panginoon, ang utos na ito yung sinasabi ng Panginoon sa verse 17 hanggang 18. Ang sinasabi po roon na mula sa ang utos nito yung pong law or the prophets, yung pong batas o ang mga propeta. Ito po yung binabanggit ng Panginoon na hindi mawawalang kabuluhan na dapat maganap, masunod ng mga tao, sundin ng tao, kundi ang lumang tipan, ang banal na kasulatan na dapat sinusunod at dapat gampanan ng mga tao. Ito po yung dapat nating sundin. Ngunit sabi nga rito, maling pagsunod sa kautusan. Paano nga ba yung nagiging mali ang ating pagsunod sa salita ng Diyos o sa kautusan ng Diyos? Paano nagiging mali ang ating pagkilala o pagsunod sa kalooban ng Diyos? Una po dyan, ang sabi doon, sino mang sumuway. Sa English po yung sumuway na yan. Sa King James ay break or shall break na binigyan pong kahulugan ng pagkakalas. Pagkakalas tulad po ng isang tao o bilanggo, isang preso na sa panahon nila ay mga nakatali. Nakatali siya upang hindi siya makapanlaban, hindi siya makagawa ng anuman laban sa kanila. So, ganito po nagiging kalagayan natin kung bakit nagiging mali ang ating pagsunod sa kautusan dahil mali ang pagtanggap natin sa salita ng Diyos o mali ang pagtanggap natin sa utos ng Diyos na ang tingin natin para tayong pinahihirapan, na ang tingin natin na kung tayo ay nakikinig, kung tayo tumatanggap sa kalooban ng Diyos, tinatalian tayo at tinatanggalan tayo ng kalayaang gawin ang ating kalooban, ang ating sariling paggustuhan. Ito po yung nangyayari sa kanila. Ito po yung nangyayari sa mga tao kung kaya kanilang sinusuway ang kalooban ng Diyos sapagkat para sa kanila, ito ay isang pagbigay pagpipigil sa kanila na gawin ang sarili nilang kalooban. Tulad din ito ng pagkakalas ng tali ng sintas ng ating mga sapatos. Ang sabi ron sa pagkakahulugan. Tulad din ng pagkakalas ng sintas sa ating mga sapatos. Naalala ko noon pong ako bakit? Kung naman, photographer ako. Nung ako po ay kumukuha ng mga kasama sa mga wedding, kami na pinupuna. Madalas naman malalayong lugar. Sisimula kami sa umaga, patatapos kami ng madaling araw ng alas 2. Yung pong sapatos ko, hindi naman gaanong kasikipan, pero masarap din sa paa. Pero pagka ang sapatos, sumuot ka naman ng alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng madaling araw, masakit na sa paa yun. At sa aming pag-uwi, mula Tagaytay, papuntang bahay, masakit na talaga sa paa. Gusto ko nang tanggalin yung sintas. Gusto ko nang kalatsin. Kaya ang ginagawa ko, niluluwagan ko lang siya. Hindi ko pwedeng tanggalin sa sapatos ko kasi baka mangamoy. Kaya gano'n ko nilalagyan yung sapatos. Dahil nahihirapan ako, kaya ako pinakalas. Maraming tao ganyan, di ba? Kaya lang, sa kanyang kagustuhan pumunta kahit saan. Kasi gusto ko talagang maglakad na Pero kaya nang nahihirapan ako sa aking paa dahil masikip. Kagustuhan ng tao na gawin ng kanyang kagustuhan, pumunta kahit saan, na hindi siya naaabala ng kanyang talampakan, ng kanyang paa, na walang pumipigil sa kanya, na maaaring magpahirap. Talagang kailangan mong kalasin para makawala ka at magawa mo yung gusto mo. Ganito po yung nangyayari sa ating panahon. Talagang ayaw nila sa salita ng Diyos. Ayaw nila dahil maaari niyang mahadlangan ang anumang bagay na kanilang gagawin at anumang kagustuhang dapat nilang gawin para sa kanilang mga sarili. Tingin nila sa sarili, ito po ay isa lamang pahirap para sa kanilang pamumuhay. Kaya nga, nagiging mali yung pagtanggap natin sa salita ng Diyos. Hindi natin ito isa lang parusa sa atin. Parusa ng Diyos sa atin. Diba, maging sa mga anak naman, pagka mayroong utos ng magulang. Pagka may mga kautosan ng mga magulang, halimbawa, tulad ng paglilinis, paghuhugas. Pagka ang utos ng magulang, yan ay ginagawa, ang inuutos sa iyo ng mga magulang mo, tingin mo sa iyo, pinarurusahan ka. Habang naghuhugas ka, kasi isa naamoy mo, malansa. Ayaw mo. Kaya tingin mo parang pinarurusahan ka ng magulang mo dahil kaya ka naghuhugas o kaya hindi natin nakikita na bilang mga anak,
Sa inyong kabataan, ang pagtuturo ng paglilinis, pagtuturo sa inyo para sa inyong kinabukasan. Matuto kayong umarap ng tama kung kayo may magkakaroon ng sariling pamilya. Matututo kayong maging malinis sa inyong mga sarili sa takdang panahon ng inyong pamumuhay kung kayo magsosolo na. Hindi ito pahirap sa atin. Ang mga utos, ang mga salita ng Diyos ay hindi pahirap sa bawat isa sa atin. At huwag mamasamayin ng mga anak kung mayroong mga utos ang inyong mga magulang. Ito ay para sa inyo o ay para sa lahat. Sa ikabubuti ninyo na inyong pamumuhay. Kaya nga, dapat natin tanggapin ang salita ng Diyos na hindi natin minamali. Huwag natin tanggapin ito na para bang tayo'y pinahirapan. Huwag natin tanggapin ito ng ganito lamang. Hindi tanggapin natin na tayo ay itinutuwid, itinatayo ng Diyos. Ikalawang dahilan po tungkol sa maling pagtanggap sa salita ng Diyos. Ang sabi po nun sa ESV o sa English Standard Version, yung pong sumuway po dyan, ang sabi po dyan ay relaxes. Relaxes. Pagbibigay kagaangan, pagpapahinga, pagpaparelax. Diba ikaw, pagka nagpaparelax ka, gusto mo kainin, o gusto mo nasa isang lugar ka lang, o kaya nanonood ng TV, o di kaya naglalaro, nagpabasketball, nagpo-computer, nagre-relax. Ganito po minsan ang pagtanggap ng mga tao kung bakit nasusuway nila ang kalooban ng Diyos. Ginagawa lamang po nila kung palipas oras sa salita ng Diyos. Ginagawa nila na para bang isang panoorin lang. Maraming mga tao na dumarating, nakikita nyo, di ba? Maaaring hindi sa atin, maaaring sa ibang churches. Papasok ng simbahan, papasok ng church. Pagkatapos nito, pupunta kung saan, pupunta sa mall, pupunta kung saan. Kasi yung tingin nila doon sa panambahan, na pakikinig ng salita ng Diyos, ay isang uri ng pagpapahinga lang. Wala ka namang gagawin sa bahay. Makinig ka lang ng salita ng Diyos. Wala ka namang pupuntahan. Makinig ka lang ng salita ng Diyos. Doon at least, pwede kang matulog ang mga nagpipit si pastor. Di ba? Hindi ka pa mauutusan sa bahay. Makinig ka na lang ng salita ng Diyos. Ito po ang nagiging mali sa ating panahon ngayon, na ginagawa natin itong libangan lamang ang salita ng Diyos. Nawawala ang katunayan, ang katotohanan, tanggapin ang kalooban ng Diyos sa ating pakikinig. Ginagawa lamang po natin itong libangan. At ginamit din po sa English Standard Version, yung pong salitang sumuway ay set aside. Set aside, yung pong pinipili o isinasa isang tabi ang mga bagay-bagay. Tulad yan yung pangungali ng mga Pariseo at Eskriba na tinulugsan ng Panginoon sa Matthew chapter 23, verse 23. Basahin po natin. Sabi rito, kahabag-habag kayo mga Eskriba at mga Pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nag-iika po kayo ng mga yerba buena, ng anis at ng komino, at inyong pinababayaan ang higit na mahalagang bagay ng kautusan. Ang katarungan, ang habag, at ang pananampalataya. Subalit dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ang iba. So, paborito ng mga Pariseo at Eskriba ang mga pagtatayos. Ang pagpapakita ng kanilang mabubuting gawa. Pero ang pagmamahal sa kanyang kapwa, ang gawin na ibigin ng kanyang kaaway, ang bigyan ng katanungan ng mga taong naaapi, eh wala sa kanila ito. Ang para sa kanila ay makita lamang sila na gumagawa ng mabubuting bagay na pinangangalandakan nila sa kanilang mga panampakan. Ito po ang nagiging mga hadlang sa atin o nagiging mali ang ating pagtanggap o pagsunod sa kautusan ng Diyos dahil mali ang ating pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Hindi natin dapat pinipili ang salita ng Diyos. Hindi natin dapat pinipili kung ano yung magaang na dapat sundin at ang mabigat na dapat sundin ay hindi. Pag sinabi ng salita ng Diyos na dapat kang magsisi, dapat kang magsisi. Pag sinabi ng salita ng Diyos, iwan mo ang kasalanan yan, iwan mo. Sapagkat yan ang sinasabi ng kalooban ng Diyos. Marami sa ating panahon yan, ang pinapakinggan lamang sa kalooban ng Diyos ay kung paano sila yayaman, kung paano sila sisikat.
Ito ang gustong-gusto ng maraming tao ngayon. Kaya nga maraming mga naglalakihang mga churches na makikita nyo, tuwan-tuwa paglabas, sapagkat ipinangako nila maging ang langit ay kanilang matatanggap. Ang libo-libong karangyaan ay kanilang mararanasan. Ito ang buhay ng mga tao. Pinipili nila yung gusto lamang nila, yung makakati sa kanilang mga tenga. Yung matutuwa sila na kapag narinig nila si preacher na ganito, aba, magaling yan. Talaga naman, tatawa ka ng tatawa dyan. Aba, dyan, iiyak ka ng iiyak. Magaling ang preacher na yan. Pero hindi natin nakikita na ang bawat salita ng Diyos, mula Genesis hanggang Revelation, mula doon sa pagbagsak ng tao at sa pagdiligtas ng Diyos, ito ay kalooban ng Diyos na dapat natin hindi. Na dapat natin tingnan at tanggapin ang salita ng Diyos na hindi natin pinipili, kundi sinasampalatayanan upang maging tama at hindi maging mali ang ating pagsunod sa utos ng Diyos. Yan po ang nagiging dahilan. Dahil mali ang ating pagtingin sa kalooban ng Diyos, gayon din, nagiging mali ang pagtanggap natin sa utos ng Diyos, hindi lamang dahil mali ang ating pagtingin, kundi dahil mali rin natin tinitignan yung utos. Ang sabi diyan, sa ating binasa, sa ating text, sabi roon, kahit ang pinakamaliit, basahin ko ulit, verse 19b. Sabi diyan, ito pa rin, sino mang sumuha sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito, yung utos na sinasabi ng Panginoon, pinipigkas niya na parang ang tingin ng tao ay napakaliit. So, kapag ang tingin natin sa salita ng Diyos ay napakaliit lang talaga, pagka maliit para sa atin, parang walang halaga. Walang pakinabang. Di ba? Kahit anong naman ang bahay, pagka maliit na nagdumi lang, hindi mo na tinatanggal. Pero pagka malalaking unit, malalaking kalat, hayagan na mayroong darating na bisita. Pero yung mga maliliit, di ba? Hindi natin pinapansin yan. Hindi natin napupuna yan. Maliit ang pagtingin natin sa salita ng Diyos. Minamaliit natin ang kalooban ng Diyos. Ang kanyang mga salita ay parang tulad lang ng magazine natin binasa. Na tayo nagbasa ng comics, nagbasa ng isang babasahin na paborito natin. Parang ganun lang, minamaliit natin. Pero tingnan natin, paano ba tinignan ng Panginoon ang kanyang mga salita? Ang salita ng Diyos, tinignan nito ng Panginoon na napakahalaga. Sabi niya, kahit ang pinakamaliit ay hindi mawawala ng katulungan. Hanggat ito ay hindi nagaganap, sabi ng Panginoon. Napakahalaga ito. Ito tinignan ng Panginoon ang kanyang mga salita. Ang salita ng Diyos, ganito niya tinitignan ng napakahalaga. Sabi nga, maging ang pinakamaliit na utos ay hindi mawawalang kabuluhan. Mawawala ang langit, mawawala ang lupa, ngunit ang salita ng Diyos o ang katusan ng Diyos ay hindi maglalaro hanggang sa ito'y matupad. At ito mismo ay galing sa bibig ng Diyos. Siya mismo nagsabi ng mga salitang ito, maging ang pinakamaliit ay napakahalagang bagay sa salita ng Diyos. So, gaano nga ba kahalaga ang salita ng Diyos? Gaano nga ba ito kahalaga sa buhay ng tao? Gaano ito kahalaga sa atin? Mahalaga ang salita ng Diyos unang-una. Ang salita ng Diyos ayon kay Pedro. Doon sa 1 Peter chapter 1 verse 23 to 25 ay ganito po ang sabi. Ipinanganak na kayong muli, hindi na minhing nasisira, kundi na walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos, sapagkat ang laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kaluwalhatian ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta. Subalit, ang salita ng Panginoon ay mananatili o nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita ay pinangaral sa inyo. Ano po kahalaga ang salita ng Diyos? Ito po ang magandang balita, ang kalooban ng Diyos na siya pong nagliligtas sa buhay mo. Na sino mang tumatanggap sa kalooban ng Diyos, siya ay pinapanganak sa isang bagong buhay sa pamamagitan
ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay napakahalaga. Ganito po ito dapat nating pinahalagaan sapagkat ito'y makapagliligtas ng mga taong makasalanan. Na sa ating panahon ay dumating ang mabuting balitang ito na pinahalagaan ng mga apostol at dumating sa ating panahon. Na hanggang ngayon, ang mabuting balitang ito ay pinangangaral sa lahat ng lugar, sa lahat ng bansa, maging sa kabundukan. Sapagkat ang kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos, ay tunay na napakahalaga at ito ay nakapagliligtas ng buhay ng tao. Sana, ang tingin natin sa salita ng Diyos ay tulad po ng pagtingin ni Haring David. Doon po sa Psalms chapter 19 verse 7. Dito po ang sabi ni Haring David, paano niya tinignan ang kautusan ng Diyos. Sabi po ni Haring David, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal, nagpapanauli ng kaluluwa. Ang patotoo ay tiyak, nagpapatalino sa kulang sa kanino. Sabi ni Haring David, ito ay nagsasauli ng ating mga kaluluwa. Maaring ang iyong kalooban, ang iyong buhay, pagod na. Walang ibang makapagbibigay ng lunas dyan, kundi ang salita ng Diyos. Maraming mga tao na nahihirapan sa kanilang buhay na hindi nila maintindihan bakit gulong-gulo sila sa kanilang buhay. Hinahanap ang kasiyahan sa material, hinahanap sa kaibigan, ngunit hindi masolusyonan ang kanilang mga problema. Pero sabi ni Haring David, ito ang nagpapasauli ng ating kaluluwa. Ito ang magbibigay sa kanya ng tamang kapayapaan. At sabi pa dyan, ay nagpapapantas. Kung mayroon ka mang hindi madesisyonan, tignan mo ang salita ng Diyos. Mayroon siyang karunungang ipagkakaloob sa iyo upang magawa mo ang tama, upang may sagawa ang tama at kalooban ng Diyos. Ganun po natin sana tingnan ang kalooban ng Diyos o ang salita ng Diyos o ang mga utos ng Diyos. Tulad din ito nung sinabi niya sa verse o chapter 119 verse 72, sabi niya rito, 119 verse 72. Sabi po ni Haring David, ang kautusan ng iyong bibig ay higit na mabuti sa akin kaysa libu-libong pirasong ginto at pila. Paano niya po tinignan ang salita ng Diyos? Higit ito sa mga libu-libong pila. Higit ito sa libu-libong pirasong ginto at pila. Ang ginto at pila ay napakahalaga sa kanilang panahon. Mahalaga rin ito sa atin, ang pananalapi. Kailangan natin ito. Pero ang tingin ni Haring David, ito ay higit na mahalaga. Bakit po? Tingnan po natin po yung isang ilustrasyon na nangyari po. Bagay, hindi talagang nangyari. Sa panahon po ni Pedro sa Acts. Sa Acts chapter 3, makikita natin doon na mayroong isang lumpo na nasa labas ng templo na nangihingi ng limos at dumating itong si Pedro at Juan. Na sa pagkakalang ang lumpong ito ay makatatanggap buhat kay Pedro at kay Juan. Sabi ni Pedro, ginto at pila kung wala. Pero ang nasa akin ay ibibigay ko sa iyo. Ang sabi ron sa kasaysayan, itong lumpong ko ay mula pa sa kanyang sinapupunan ng kanyang pila. Sa kanyang paghingi, hindi nalunasan ng kanyang kalumpuhan. Hindi nakatanggap ng kagalingan sa kanyang paghihingi. Sa kanyang paghahanap ng mga material na bagay na maaari ipangpuno. Sa kanyang kawalan, sa kanyang kahinaan. Kailanman hindi siya napalakad ng mga pananalapi. Ito po ang buhay ng mga tao. Ang kanyang pangangailangan ang kalooban ng Diyos. Ang kailangan ng tao ay kaligtasan. Ang kailangan ng tao ay makilala si Kristo. Malaman nila ang buhay na walang hanggan. Pero ang hinahanap ng tao ay buhay na kasiyahan sa mundo. Ang gusto nila sa Diyos ay ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Tama na ang dalawang bahay, tama na ang dalawang sasakyan. Ito ang kanilang hinahanap. Ito ang kanilang hinahanap. Ngunit ang talagang pangangailangan ng tao ay ang kanyang kaluluwa. Tulad tayo ng mga lumpo na walang kakayanang gawin ang kalooban ng Diyos. Na walang kakayanang pumasok sa loob ng templo tulad ng lumpong ito. Nakikita niyo na maraming nagpupuri, maraming sumasamba, pero siya nasa labas ng templo.
Ganito ang mga tao. Nakikita nila na maraming nagtitiwala sa Diyos. Maraming nangangaral ng salita ng Diyos at maraming umupo sa paanan ng pangangaral. Ngunit sila hindi makapasok. Ano ang kailangan talaga nila? Ang salita ng Diyos. Sapagkat ang hinahanap nila ay matigal na bagay, kaya hindi sila makarating sa loob ng panambahan. Hindi nila matagpuan ang katotohanan. Ang laging tingin nila, maging sa salita ng Diyos, ang tingin nila ay kayamanan. Kayamanan material. Tingnan niyo yung mga nangangaral ngayon sa kalsada. Marami nagsasabi, may dala-dalang sobre. Kami po ay mga Good Samaritan. Ang Good Samaritan po, sila po yung nagkaloob, hindi po nangihingi. Kaya nga po, ang salita ng Diyos ay hindi pinanghihingi. Hindi ito pinangangaral upang ikay tumubo o ikay magkaroon ng ganansya. Ang salita ng Diyos ay para sa mga taong hindi makarating sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay higit sa anumang ginto at pila. At dapat natin tignan ito ng higit na hindi lamang maliit na tulad na sinasabi ng Panginoon. Huwag natin tignan itong maliit na bagay lamang ang kalooban ng Diyos. Kaya tayo hindi makasunod sa kalooban ng Diyos. Hindi natin masunod ng tama ang salita ng Diyos sapagkat mali ang ating pagtingin at mali ang ating pagtanggap sa salita ng Diyos. Ngayon po naman mga kapatid, tingnan po natin ang tamang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung ang salita ng Diyos ay napakalaga, dapat tanggapin at tama at huwag tignang maliit, ay dapat po natin itong sundin na mayroong tamang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabi po sa verse 19b, balikan po natin, ngunit ang sinumang tumupad at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. So ang Panginoon po ay nagsasalita para sa mga tao sa kanyang paligid, sa kanyang pangangaral. Naroon ang mga pariseo, naroon ang mga eskriba, yung mga tagapagturo ng kautusan. Sapagkat, alala, sa verse 17, di ba, sabi nga ron, kung ang inyong katwiran ay hindi magiging higit sa katwiran ng mga eskriba at pariseo. So, binabanggit po ng Panginoon yung mga eskriba at pariseo na naroon, na maaaring nakikinig din. No, sabi ron, at sa pagtupad ng kanilang mga gawa, kanilang mga, makikita natin ng mga pariseo at eskriba talaga, sa mga ibang talata ay, yung kanilang paggawa at pagtupad eh, hindi talaga pagtupad at pagsasagawa ng kalooban ng Diyos, kundi pagpapakitang tao, puro pagpapaimbabaw. Mababasa natin yan sa mga sumusunod na verse na puro kahipokritohan lamang ang mga gawa ng mga eskriba at pariseo. So, paano nga ba yung tamang pagsunod na dapat gawin ng isang tao? So, ang sabi po dyan ay sino mang tumupad. So, mayroon pong pagsasagawa ng kalooban ng Diyos. Hindi lamang ito pinapakinggan, hindi lamang ito binabasa, kundi mayroong pagtupad, mayroong pagsasabuhay ng mga salita ng Diyos o ng kalooban ng Diyos o ng kautusan ng Diyos. Ito po ay dapat mayroong tamang pagsunod o pagtupad sa kalooban ng Diyos. Bakit nga ba? Bakit po kailangan nating isagawa ang kalooban ng Diyos? Ito'y pamuhay ang mga salitang ito na ating pong tinatanggap, na ating naririnig, na ating mga nababasa. Bakit po? Sabi po ni James, chapter 1, verse 25, ang sabi diyan, bakit kailangan po natin isagawa ang kalooban ng Diyos? Tingin ang mga utos ng Diyos. Ngunit, ang tumitingin saan? Sa sakdal na kautusan o sa kalooban ng Diyos o salita ng Diyos. Ang kautusan ng kalayaan at nananatili na hindi tagapakinig na nanalilimutan, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Yung pagpapala pala sa kalooban ng Diyos, sa kautusan ng Diyos, sa pakikinig na salita ng Diyos, ay naroon po sa pagtupad. Wala pong biyaya tayong matatanggap sa pakikinig kung hindi po natin isasabuhan. Kung hindi natin gagawin ang ating mga natututunan, kada panambag, kada preaching, kada devotion natin, kung ito'y walang pagsasabuhay, wala po tayong pagpapalang matatanggap. Wala po tayong
po ang pakinabang sa salita ng Diyos. Kailangan po ito na mayroon pong pagsasagawa at hindi po lamang tagapakinig. Hindi po ito sa pagandahan ng notes, pagandahan ng take notes. Meron nga pong napansin lang, mayroong take notes na isang page. Napakaganda ng kanyang pagkakasulat. Talagang magaling yung penmanship. At mayroong mga nag-comment, ang galing. Ang galing naman pagkakasulat. Hindi po ito ang hinahanap ng Panginoon. Hindi po ang kagalingan ng ating pag-take note sa pakikinig. Hindi po ang kagalingan ng paano sinulat yun. Hindi po ito kagalingan kung sino nag-quote nito, kung sino gumamit ng salitang ito, kundi kung paano po natin ito isasagawa tulad po ng sinabi ng Diyos. Dapat natin ito ipabuhay, na dapat natin isagawa. Sapagkat yun ang tamang pakikinig, yun ang tamang pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Ang tamang pagsunod ay mayroong pagtupad sa kanyang dinidinig, sa kanyang naririnig sa kalooban ng Diyos. Bakit po? Sapagkat, sabi rin sa John chapter 14, ito po ay kapahayagan ng ating pagmamahal sa Diyos. Basahin po natin ito. Sino nga ba itong talagang nagsasabuhay yung kalooban ng Diyos? John chapter 14, verse 15 and 21. Sabi dyan, verse 15 ng chapter 14, sabi po, kung ako inyong minamahal, mga kapatid, kung tayo nagmamahal sa Diyos, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos, sabi ni Kristo. Sabi niya sa verse 21, siyang mayroon ng aking mga salita at tinutupad, ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama, at siyang mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya. So ito po yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, tamang pagsunod, sapagkat ito po'y nagpapahayag ng ating pagmamahal, pagpapahayag ng ating pagkilala sa ating tagapagligtas kay Kristo, pagkilala ng pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ni Kristo sa atin. Sapagkat ang sabi dyan ni Kristo, ako'y magpapakahayag sa Kanya, sabi ni Kristo. So, kung ang Panginoon ay nagpapakahayag sa atin, tayo lalagro sa kaalaman kay Kristo, tulad ng panalangin ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, na sana nga sila'y lumago sa kaalaman kay Kristo upang gayon ay masunod nila ang kalooban ng Diyos. Ito po ang dapat namin ating layunin, na may pakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos, at sa gayon ang pagmamahal din ng Diyos ay lalong nating nararanasan, lalong nating nakikilala si Kristo, lalong lumalago sa ating buhay ang pagkilala kay Kristo. Yan po ang tamang sunod, tamang pagsunod. Mayroon pong pagtupad sa kalooban ng Diyos. Hindi lamang pagtupad sa kalooban ng Diyos. At sabi pa dyan, sino mang tumupad at ituro, sabi ro ng Panginoon, siya yung tinatawag na dakila. Itinuturo po ang salita ng Diyos. Pagka ang salita ng Diyos ay patuloy lang natin naririnig, lalaki lang ang ating kaisipan. Lalaki lang ang ating ulo, pipilok lang. Puno-puno tayo ng karunungan. Ibahagi naman natin. Ibahagi natin ang kalooban ng Diyos. Ituro ang salita ng Diyos sa mga tao, sa ating paligid. Unang-una na riyan, yung tungkulin ng magulang sa kanyang mga anak. Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7. Sabi niya, ang mga salitang ito, yung utos ng Diyos, na aking iniutos sa inyo, sa araw na ito ilagay ninyo, o ilagay mo sa iyong puso, at iyong ituro ng buong sikap sa iyong mga anak, at sa iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. Ayaw po pagtuturo sa ating mga anak. Ito po yung pangunahin natin bilang mga magulang na pinagkalooban ng salita ng Diyos, na pinagkalooban ng otoridad ng Diyos. Ito po ang una natin pangunahin. Ang malaman ng ating mga anak ang kalooban ng Diyos.
kung sino ang Diyos na ating sinasamba. Nagkaano kahalaga ang Diyos sa kanilang mga buhay. Ito po ay iniuutos sa ating mga magulang, sa ating mga bilang mga tao ng Diyos. Kamuraan ng kanilang edad ay makilala nila ang tunay na Diyos. Sapagkat maging sa labas na eskwelahan nila, tuturuin ng Diyos. Kaya lang kaiba. Maliligaw ang ating mga anak. Sabi nga ni Avril, pa, sabi po ng teacher ko, sister, ang dapat natin itawag sa Diyos, yung Kristo ay hindi Papa Jesus, kundi bro. Bro daw, sabi niya. Kung ito po ay mapapabayaan natin, ito po ang lalagay sa isipan ng bata. Naniniwala silang may Diyos, pero taliwas sa tunay na Diyos. Taliwas sa kalooban ng Diyos ang kanilang natututunan. Alam nila na mayroong Diyos, oo nga. Kasi maraming nagsisimba eh. Pero sinong Diyos ang nakikilala ng sanlibutan ngayon? Kaya nga, bilang mga magulang, unang-una natin tuturo sa ating mga ito. Ikalawa, sa mga kabataan. Sa mga kabataan, tulad ng sinasabi roon sa Psalms 119, verse 9 to 11. Na paano nga ba maiiwasan ng kabataan na manatiling puro ang kanyang buhay? Malayo sa kasalanan. Walang iba, sabi roon, kundi ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay siyang pipigil sa kanila upang gumawa ng kasalanan. Nagkalat po ang kasalanan sa eskwelahan. Nagkalat po ang kasalanan sa paligid. Ang impluensya ng kanilang mga kaibigan, na bagamat nagsasabing sila'y naniniwala rin sa Diyos, pero ang impluensya ng kanilang pamumuhay ay kaiba sa tunay na Diyos. Di ba? Tingnan niyo yung naniniwala sa maling Diyos. Dahil ang Diyos nila ay nakapako, okay lang sa kanilang gumawa ng kasalanan dahil wala namang pakialaman Diyos sa kanila eh. Hindi sila pakikialaman dahil nakapako. Hindi makapagsalita, hindi makakilos. Ngunit ang Diyos natin ay nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang kalooban. At kung ito ay ating tinatanggap, tayo ang bibig ng Diyos para sa ating mga kabataan. Na sila ay malayo sa lahat ng kasamaan at kasalanan. Kaya nga, mga kabataan, mapalad kayo. Sapagkat meron kayong mga magulang at kayo'y naririto na natuturuan ng kalooban ng Diyos na lumayo sa kasalanan at kilalanin si Kristo na siyang tagapagligtas natin mula sa ating pagiging makasalanan. Gayon din, hindi lamang sa ating mga anak, sa ating mga kabataan, kundi sa mga taong naliligaw. Sa mga taong hindi talaga malaman ang katotohanan. Di ba? Psalms 119, verse 105, kabisado ni Avril ito eh. Na salita ng Diyos, dito kabisado si Avril, ay ilawan sa ating mga paa. Tanglaw sa ating daraanan. Ito po, kung ligaw ang mga tao sa ating paligid, mayroong salita ng Diyos na magbibigay sa kanya daan ng liwanag, na magbibigay sa kanila ng daan kay Kristo, na magbibigay sa kanila ng daan tungo sa tunay na salita ng Diyos. Makikita nila ang kalooban ng Diyos, makikita nila ang kanilang kawalan, at makikita nila ang kadiliman sa kanilang paligid, at makikita nila ang liwanag na taglay natin ng salita ng Diyos na ating pinabahagi ay tungo pala kay Kristo, magbibigay ng tunay na ilaw at liwanag ng kanilang mga buhay. So ang tama pong pagsunod, ayon sabi ng Panginoon, ito po yung tinatawag ng Panginoon na isa pong dakila. Dakila sa kalahin natin. Tinawag siyang dakila. Hindi po yung dami ng kaalaman ng kanyang natanggap. Hindi dami ng kanyang mga notes at nabuo ng maraming nakagawa ng libro. Hindi po yun. Hindi po. Paano niya ito sinusunod? Paano niya tinutupad ang kalooban ng Diyos at kung paano niya ito ibinabahagi sa mga taong makasalanan. Yan po ang kalooban ng Diyos. Yan po ang tamang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bilang pagwawakas po mga kapatid. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos o sa kautusan ng Diyos
ay katungkulan po ng lahat ng tao. Ayon po kay Solomon sa Ecclesiastes chapter 12, verse 20 to 40. Ganito po ang sabi. Ecclesiastes chapter 12, verse 13 to 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay na maging ito ay mabuti o masama. So, nire-require lahat ng tao, believers and unbelievers, na sumunod sa kalooban ng Diyos, matakot sa Diyos. Ngunit ang mabigat, tulad ng ating mga narinig kanina umaga, walang kakayanan ng tao sundin ang kalooban ng Diyos. Napakahina niya sapagkat siya'y balot ng kasalanan. Ang kasalanan ang pumipigil sa tao upang hindi masunod ang kalooban ng Diyos. Kung ang ating mabubuting gawa lamang o ang pagsunod natin sa kautusan, ang ating magiging basihan upang tayo makarating sa langit, mabibigo tayo sapagkat sabi rin sa ating text at dun sa verse 20, kung hindi natin ihigita ng mga Pariseo at Skriba sa kanilang katwiran, abay mabigat po yun sapagkat ang Pariseo at Skriba talagang, diba, pati nga yung mga buti ay binibilang nila bilang tithes. Masunod lamang yung mga utos na yun. Pero mga paibabaw lamang ang kanilang mga utos. Hindi tayo makarating sa kalooban ng Diyos. O sa langit, sabi mo, hindi sa ating mga mabubuting gawa. Hindi sa ating pagsunod. Dahil nga, sa kawalan natin, sa pagiging natin makasalanan. Romans chapter 3, binanggit kaninang maga, verse 23 to 24, na tayo'y makasalanan at ang ating katwiran, ang ating paggawa ng mabuti ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Chapter 6, verse 23, ang kabayaran ng lahat ng kasalanan ito, ang pagsuway natin sa kalooban ng Diyos, ay patungong impyerno. Lahat tayo ay mapapahamak. Ngunit si Kristo ay naparito, tulad po ng sinabi ko sa naunang versikulo, sa 17:18, naparito siya upang tugdin ang buong kautusan. Ganapin ang lahat ng sinasaad sa kautusan, maging ang pagliligtas para sa ating mga makasalanan. Tulad ni Sakeo na nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan ng sabi ng Panginoon, dumating ang kaligtasan sa tao sapagkat naparito si Kristo upang hanapin at iligtas ang makasalanan. At pinatunayan ito ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 2, verse 8. Na ang Panginoon ay sumunod sa kalooban ng Ama hanggang kamatayan sa krus, sinunod niya. Ang kamatayan ko sa krus ang siyang magliligtas o siyang nagligtas sa ating mga makasalanang hindi may isagawa ang kalooban ng Diyos. Ngunit sa kamatayan ni Kristo, sa kanyang muling pagkabuhay, tayo man na mga tumanggap at sumampalataya kay Kristo, ang sabi sa Ezekiel, bibigyan ko ng bagong puso ang inyong mga pusong bato upang inyong masunod ang kalooban ng Diyos. Ang tanging po natin pag-asa ay si Kristo. Upang sa gayon, ang kalooban ng Diyos ay ating masunod, magawa. At ito'y ginawa na ng ating Panginoon. Sapat ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na tayo'y maligtas mula sa ating pagiging makasalanan at biyayaan tayo may isang bagong buhay, bagong puso upang may sagawa ang kanyang mga salita o ang kanyang kautusan. Tayo po. Muli po namin kami po na ito pasalamat sapagkat kami po makasalita ay totoo pong kautusan na siya pong may buhay sa amin. Ngunit salamat, Panginoon, mula sa aming pagiging makasalanan na tumatanggi sa iyong kalooban. Ngayon kami may kalayaang sundin sapagkat dahil kay Kristo. Si Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo, mula sa kanyang pag-ibig, mula sa kanyang
pagmamahal, Panginoon, na sinunod niyang maigi ang iyong pag-usap. Binigay niya ang kanyang buhay hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo upang sa gayon kami ng bawat taong sumusuway sa iyong kalooban ay magkaroon ng isang tunay na pagganap tulad po ng pagganap ni Kristo sa iyong kalooban. Wanga, biyaya ni Kristo, ang biyaya, ang iyong mga salita ay patuloy na magumapaw sa aming mga puso sa isang pusong binago na handang sumunod sa iyong kalooban, na handang ganapin ang iyong mga utos sa amin ay kayo manatiling, sambahin, paglingkuran at ang iyong mga salita doon ay matanyag sa aming mga salamat po ng marami sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen.